sa mga hindi pa nakakadinig, ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang, darating na yan. Ito kang darating na ulit ang isang revolusyon sa Pilipinas. Alam mo, ang revolusyon o kaya yung tinatawag nating people power, yan ang form ng ating revolusyon eh. Yeah, standard na natin ngayon na naipakita natin sa daigdig. Dumarating na yan nang walang nakakapigil. Hindi pwedeng pigilan niya kasi nagbubuhat na yan sa puso at damdamin ng ating mga kababayan. Napatunayan natin na ang Pilipino pwedeng magrevolusyon ng walang violence. So, yan, napaka-importante yan. At palagay ko, iyan pa rin ang laging hinahangad ng ating kababayan na kung sakalit may gagawin tayo, walang violence, walang sakitan. Itong administrasyon na ito ay hindi ko alam kung bakit, anong nangyari. Bakit napakalaki ng pagnanakaw na nangyayari, no? Sumobra yung corruption. Ngayon, ingatan natin. Samantalahin natin na kung magkakaroon tayo ng people power, magkakaroon ng tunay na pagbabago, ay ayusin natin. Paghandaan natin. Huwag yung, ang pinaghahandaan lang natin ay marami tayo sa kalsada. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Ano mga new policies para sa darating at susunod na gobyerno ang ating pinag-iisipan? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Ako mas kinakabahan ako doon sa very reality, very real na posible na ito sa malapit na hinaharap. Probably days if not weeks, no? Na talagang massive na people power. Bakit? Lumabas na lahat, including the former defense secretary. Lumabas na over the weekend, no? Sa kalye. At talagang inamin na mismo ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na maligalig na ang kalagayan ng mga sundalo. Matagal na nilang tinatago yan eh. Sinasabi, walang kudita, walang ganito. At inaamin na nila na talagang hinihimok na ng mga retiradong general at iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na sabihan na ang kanilang Commander-in-Chief na bumitaw na o magbitiw na sa katungkulan. Ang kinatatakot ko, yung pangatlo, na baka sa galit ng tao at dahil nakukumpara na sa baka lumusob na at kaladkarin palabas yung mga namumuno hindi lamang sa Malacanang kundi maging sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. So yun ang tingnan natin, no? Because these are developing events and developing stories that can happen any moment. Sabi nga ng nagiinuman sa kalye, pare, mangyayari yan any monument. Kasi tingnan mo pag nagkaroon ng snap election, nagkaroon ng transition government, pagkatapos sasabihin halimbawa, sino bang mga maingay? Number one, party list. Di ba? Yung Makabayan Bloc, yung Partido Liberal, yung Akbayan, lahat. Oh no! Ba't sila maingay? Takot sila eh. Takot sila na pagkaroon ng magpababago, mawawala yung party list. Pati yung mga party list ng mga oligarko, ng mga mayayaman, ng mga negosyante. Takot sila. Okay. Sabi ko nga, tatlo lang ang pagpipilian natin eh. Dahil wala na tayong choices. Tatlo lang ang choices natin. Number one, maglinis ng todo-todo which they cannot do. Alata mo naman yung mga puro rhetorics na mga statement ni Mr. Marcos, di ba? Na hindi ko hayaan ang mga nakawan na magpatuloy, mga ganon. Wala eh, puro pinagtatakpan. Number one. Number two, ayaw nilang ilagay sa publiko yung imbestigahan. Yung kanyang independent commission kuno. O hindi pa nga, wala pa nga sa kalahati. Siniraan na nila si Magalong dahil marami nang nakikita si Magalong na parang tutumbok sa kanila. So, walang kredito. Tapos, yung kaisa-isa na may kredito dapat, yung Philippine Senate, yung Blue Ribbon, biglang nagkaroon ng cloud of doubt dahil sa tila pagtatakip ng liderato ng Senado, no?
at liderato ng Blue Ribbon. So, anong tawag nito? Kaya nga siguro si Mr. Cayetano, nagpanukala, sige, sakripisyo tayong lahat. Ha? Resign tayo lahat, tumakbo. Sabi nga ni anong tawag na, ni Lobender, anong tawag niyan, na sige, hanggang konsehal na, para once and for all, no? Marami, which is tama kung talagang gusto Nasa harapan na ng Malacanang ang mga taong nagsasagawa ng people's power. Kaya narito na ang panawagan ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Ang people power na handyan na sa pintuan ng Malacanang, dumarating na yan nang walang nakakapigil. Dapat may mga nag-iisip na, ay kung manalo tayo, paano? Anong klaseng electoral system ang dararapat natin gawin? Dapat may grupo na nagpaplano niyan. Bilang isang concerned Filipino citizen, ganito ang irerekomenda ko sa panawagan ni Defense Secretary Norberto Gonzales. Unang-una, alamin muna natin, ano ba talaga ang mangyayari sa isang bansa na ang kanyang presidente ay mapatalsik sa pwesto ng dahil sa people's power. Okay. Unang-una, magkakaroon tayo ng tinatawag na vacuum of law. Ano ba ang laman ng vacuum of law? Ito ay isang panahon o isang sitwasyon na nawalan ng bisa ang kasalukuyang konstitusyon. At sa mga panahon na yan, kailangan magtalaga ng bagong presidente. At bilang isang revolusyonaryong presidente, bibigyan siya ng absolute power. Ano ba ang laman ng absolute power? Nasa sa kanya ang legislative at executive power. Tulad ni Corazon C. Aquino dati, na halos mahigit 1 taon siyang mayroong absolute power. At dahil doon, halos lahat ng ating mga pag-aari ng gobyerno ay ibinibinta niya at giniwang pribado na ibinigay sa kanyang mga kadugo dahil sa privatization program. Okay. Ang tanong ngayon, sino ba ang pinakapangunahing personalidad na magiging isang presidente? Dahil yung batas, nawala na ng bisa, di ba? So parang, sino kaya? Okay. Unang-una, hindi lingid sa ating kaalaman na si VP Sara ang vice-presidente ngayon. Pero dahil nawala na yung bisa ang batas, parang magkakaroon ng kaunting kaguluhan kung sino ang ita talaga. Pero ang tanong, alam natin na sa mga nagdaang araw, sa lahat ng mga elected official, si VP Sara ang pinaka nangunguna sa lahat ng mga survey. At maliban diyan, ang kumikilos ngayon sa people's power na ito, kanyang mga supporters, mga DDS. Sinabi ko no yan dati pa, 2023, na sa ayaw natin at sa gusto, sooner or later, VP Sara will become a new president in the Republic of the Philippines, na hindi sa pamamagitan ng batas at eleksyon, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga supporters. So dahil dito, alam natin na maraming ayaw sa mga Duterte. Dahil nasubok na nung dating upo ang kanyang ama, si Tatay Digong, na ang mga oligarko, malaking negosyante, mga pro-communist, mga drug lord, o anong mga sindikato na nasa Pilipinas na talagang ayaw sa mga Duterte. So naturalmente, sa mga oras na yan, magsasagawa na naman sila ng kilusan na hindi nila tatanggapin ang pagtatalaga kay VP Sara. So, natural, magkakaroon na naman ng isang kaguluhan. Okay, paano tanggalin ang kaguluhan na yan?
Hindi naman siguro pwede natin sabihin, bagong people's power na naman. Katatayo lang ng bagong presidente, pagkatapos magka-people's power na naman, hindi pwede yan. So, ang mangyayari doon, bilang isang bagong presidente, dahil sa revolusyonaryong kilusan, irerekomenda ko na magtatalaga siya ng executive order. Ano ang laman nito? Bibigyan niya ng kapangyarihan ang mga military personnel na mag-i-execute ng warrantless arrest sa sinumang kumakalaban sa kanyang pamumuno. Di ba? Para magkakaroon tayo ng katahimikan. Dapat yan, lahat na sino mang ayaw tumanggap, ipasok sa kulungan na walang warrant at yung iba doon hanapin sa tangkungan. Huwag naman, kawawa. Pangalawa, magtatalaga siya ng Transitional Council. Sabihin natin, People's Recovery Accountability Commission na siyang mag-o-oversight kung sino ang dapat kasuhan o sino ang dapat ikulong na mga politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan kaya nagkakaroon ng people's power. At siyang magre-rekomenda na yung mga dating mga korporasyon na ginawang pribado ni Corazon C. Aquino ay kunin ulit, i-confiscate ng gobyerno para ang gobyerno ulit ang magpapalakad tulad ng mga patubig, kuryente, transportasyon, mga bangko na pag-aari dati ng gobyerno na ginawang pribado para magkakaroon tayo ng generating income dahil gobyerno na ang nagpapalakad sa ganong klaseng mga korporasyon, naturalmente pwede gawing murang bayaran. Pero irerekomenda ko rin na dapat sana huwag isama sa kulungan itong si Saldico, si Martin Romualdez at saka si PBBM. Bakit? Dapat mga tayo magpapasalamat sa kanila. Bakit tayo dapat magpasalamat? Na kung hindi dahil sa kanilang tatlo, hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang taong bayan, nagkakaroon ng people's power dahil sa kanilang tatlo. Kaya huwag na isali yan. Bigyan niya ng ng amnesty, no? Di ba? Kasi sa totoo lang, kung hindi dahil sa Marcos administration na ito, hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. Hindi mangyayari ang sinasabi ni Tatay Digong na dahil sa batas na ito, kahit bigyan niyo ako ng 20 years, walang mangyayari. Di ba? Kaya dapat lang papasalamatan natin ang administrasyong Marcos sa oras na naging presidente si BP Sara na hindi pa makita ng batas at eleksyon. Dahil sa kanya, nagkakaroon tayo ng tunay na pagbabago. So hanggang dito na lang, ito yung kasama sa Salagma magsasabi, nothing is more accurate kaysa Salagma. Kabayan, halika, tignan mo to. Wala na ang aming kalsada. Pagka nipis-nipis na nga ang pagkasimento, Ginos project pa ang aming floodway control. Tingnan nyo, hindi po siniminto yan. Yung floodway na yan, yung flood control na yan, hindi siniminto yung gilid, kaya natibag na po ang aming kalsadang manipis. Tingnan nyo po, wala na po ang aming kalsada. Ubus na, natibag na. Dahil po kay Martin Romualdez at kay Saldico yan.